Nasa ating po linya si Ginoong Robert Mendoza, ang National President po naman ng Alliance of Health Workers. Sa balita nga po na naibigay na ng DBM ang pera sa DOH para po sa kanilang kaukulang mga benepisyo na matagal na pong utang ng Estado sa ating po mga manggagawa sa health sector. Magandang umaga, Robert. Yes, magandang umaga Sir Ted, magandang umaga DJ Chacha at sa lahat ng tagapakinig ng ating programa yung umaga. Good morning and thank you. Sorry at ikay mukhang nagambala namin. Sige, muna, ano ang reaksyon ninyo dito sa balitang ito na ang pera ay 27 point something billion pesos mismo nasa DOH na raw? Kami po hindi naman kami nagulat Sir Ted. Alam naman natin na ngayong July 22 ay magkakaroon ng panibagong SONA ulit yung ating Pangulo at siguro part ito ng kanyang mga i-report na kanyang achievements. Pero bakit ngayon lang? In fact, nakita natin na talagang mayroon naman talagang pera ang BBM. Dati nasa program. Pero natutuwa na rin tayo kahit paano. Ito na yung pinakahuli sigurong bugso para doon sa pagbibigay dahil alam natin na ang hindi pa nabibigyan talaga totally ay yung mga nasa private at saka local government units kasi yung ating mga DOH hospitals at saka yung ating mga GOCC hospitals ay fully implemented na yung ating HEA. Kaya magandang pangitain din ito para sa ating mga health workers, lalong-lalo na yung mga health workers natin na nag-aantay ng matagal na panahon na hindi talaga sila nakakakuha ng benepisyong ito. Okay, so kumbaga we count our blessing particular itong biyayang ito. Matanong lang namin kayo Robert, ang inyo bang mga miyembro kasi nga ito hindi lamang para sa mga nasa gobyerno, pati nga sa mga pribadong ospital, mga LGUs, pero sa inyo bang hanay sa inyong mga miyembro, nakapagsumiti na ba kayo ng lahat ng hinihinging requirements para sa inyong mga claim ng health emergency allowance? So far, Sir Ted, yung ating mga miyembro na under the DOH Hospital at saka mga nasa government-owned control corporations hospitals, kumpleto na po, nagkaroon na po ng full implementation noong last July. Tapos ito na lang yung inaantay natin yung nasa pribado at saka sa mga LGUs na hindi pa nabibigay. Kaya ito na yung pakulangan at alam natin yung 27 billion na ito, possible hindi pa ito hindi pa kulang pa ito dahil mayroon pang mga almost 4,000 na mga health workers na doon sa kanilang pagkiklaim ng kanilang mga sickness at saka death compensation na hindi pa rin nabibigyan. Pero sabi naman kasi ng DOH at DBM, mukhang ito na yata yung mismong kabuuan ng utang at kumbaga ito na yung nakakasakop sa lahat ng claims. Sa inyo hindi pa ito sapat? Yes, Sir Ted, kasi kung titingnan natin, marami ang mga hindi nakasama ngayon sa final list yung mga nag-resign, mga nag-early retirement kasi tinanggal po yung mga names nila pero napagtrabahuan nila ito. Ito yung worry ng ating mga nag-abroad na yung mga nag-resign na pahirapan pa sila mag-claim. Kasi ang ginawa ng Department of Health, may joint circular ang DOH at saka DBM na magbuo ng grievance committee para kung may complaint ka or hindi ka mabigyan, pupunta ka na sa grievance committee na lalong papahirapan mo na naman ng mga health workers na in fact, alam mo naman na napagtrabahuan nila ito nung panahon ng pandemya. Oo nga, oo nga. Siguro yun ang komplikasyon dito, kung nag-abroad na yung health worker, o kaya naman nag-retire na o nag-resign na, kayo diyan sa ating alliance, meron na ba kayong ganyong bilang ng mga miyembro ninyo sa hari ng government workers na ang mga claimants ay wala na sa gobyerno? Tayo po sa ating hanay, sa Alliance of Health Workers, mga almost 100 plus yung ating nabibilang na nag-resign na at ng ibang bansa at mga nag-retire na. Ito yung kailangan talagang bigyan din ng pansin kasi kawawa sila na talagang napagtrabahoan na ito at in-expect pa rin nila na mabigyan sila, certain kasi sa panahon na ito na ipangutang na rin nila itong COVID benefits na ito para inaasahan na kasi nila bago sana sila mag-retire or mag-resign or magpunta ng abroad ay matatanggap nila during that year ng last year. Kaso lang wala na sila at yung kanilang pangapangalan tinanggal na rin. So kailangan nila mag-file talaga para makuha nila yung claims na ito.
Oo. Ano ba ang proseso diyan sa inyo? Kayo ay maghahain ng claim sa ospital kung saan kayo konektado o sa regional office ng DOH? Sa ano na po, direkta na po sa Department of Health, pero dadaan na ngayon sa grievance. Kasi ito yung gagawa ka ng complaint na at siguro yung aatasan yung mga previous na mga employer mo ay magja-justify na nandoon ka during that year para makuha mo yung tamang kompensasyon para sa iyo. Okay. Ikaw ba mismo, Robert, meron kang claim? Because ngayon dati akong taga Philippine Children's Medical Center, pero during the pandemic nag-full Oo. kaya Nag-ano sarili ka? ko na yung nag-full time na po ako. Nag-full-time ano? Nag-full time as National President ng Alliance of Health Ayun. Workers. So, okay. yan. Okay, so kumbaga kasi kinakailangan ito ng full-time full-time Yes po. effort no para sa Yes po. pangkalahatan na. Okay, sige. So, may tanong ka ba, Cha? Yes. Sir Robert, dito sa Health Emergency Allowance, kanina binabanggit mo yung hirap nung mga wala sa listahan na posibleng nasa abroad na o nagretiro na doon sa mga pinagtatrabahuhan nila o lumipat ng ibang trabaho doon sa dati nilang pinagtatrabahuang ospital. Paano naman po yung mga healthcare workers na pumanaw during the pandemic? Dito po ba sa allowance na ito, matatanggap po ba ito ng kanilang pamilya? Ano pong sabi dito ng DOH? So far, sabi ni Secretary Pangandaman, isinama na nila yung mga claims din ng death at saka sickness compensation dito sa 27 billion na ito. Pero I doubt kung talagang lahat ay nandyan na, kasi marami pa rin mga pamilya nag-aantay, yung mga namatayan na nag-aantay pa rin sila sa kanilang claims. Kasi kung titingnan natin kung namatay may almost 1 million kang makukuha, pero kailangan talagang tingnan kung lahat ba ito ay sapat na para doon sa total na nagkasakit at saka namatay ng mga health workers. Oo. Yung pong sinasabi ninyong proseso kanina, ganun din ang pagdadaanan nitong mga pamilya ng mga namatayan? So far, dahil nandoon na sila, nakasubmit na, parang ganun din yata ang gagawin ng Department of Health para yung mga claimants ay dumaan din sa ganung proseso. Okay, sige. So, Robert, kung sakasakali man na meron kayong mga grievance na dapat ninyo maipaalam din sa pangkalahatan, bukas naman ang aming programa. After all, kahapon nakapanayam naman yung spokesperson ng DOH at pumapayag din naman si Secretary Ted Herbosa na na malaman nila itong mga hinaing nito. After all, gusto nga nila na mabayaran na ang lahat ng utang, although sa detalye nito malamang may mga ilang komplikasyon, di ba? Oo, kasi Yes, nga din sa auditing rules, sabi nga ni ASEC Domingo kahapon, yung auditing rules din dito ang issue. At sana nga hindi tumahaluan. Alam mo na yung mga claims na alam mo na yung mga nagdaan na mga karanasan natin na may mga kumuha ng claims na hindi naman para sa kanila. Alam mo 'yon? Kasi malaking pera ito. Tama. Tama po, sir. At sana naman po ang request lang sana namin sa Department of Health, hindi na pahirapan at patagalin yung proseso, kasi last time aabot ka ng 2 buwan, 3 buwan bago ma-release yung ating mga claims na ito, kasi marami pang pipirma, dadaan ng ibang department nila, and then pagkakaroon pa ng MOA, and then pupunta pa yun sa mga region, tapos minsan may pahirapan din sa mga local chief executive, minsan palakasan system para may ganyan ang dating, Pero dapat hindi na sana, kasi kung ano man yung nakalista dyan at nagawa ng HIA mapping, dapat maibigay na talaga dun sa mga kinauukulang health workers. Opo. Last na lang, meron ka bang ideya, more or less, mga magkano ito? Ang minimum dito matatanggap ng mga claimant dito na health workers sa gobyerno, more or less, mga magkano bawat isa? Siguro, certain kung kasi ang natin, mayroong risk classification, may high risk na makakatanggap ng 9,000, and then medium risk is 3,000 for the low risk. Kung isang taon yan, times 9,000 ganun, mga almost 54,000 ang makukuha ng mga health workers. Minus the tax, may 20% tax po kasi yan . Ito yung sinasabi nating bigay-bawing benepisyo ng mga health workers. Ibigyan ka nga, nakakatasan ka naman ng tax. Oo nga. Sige, so makikibalita kami sa inyo, Robert. Salamat na marami sa iyong pagtugon sa aming tawag this morning.
Maraming salamat, Sir Ted, at DJ Chacha po. Opo, talaga hong ating kaagapay mula noon hanggang ngayon, simula po ng ating programa dito po sa Radyo 5, atin na pong kaugnayan ang ating mga manggagawa sa public health sector, ang Alliance of Health Workers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.